ang masasabi niya doon sa video. Alam niyo po kung sino susunod natin topic? Wala pong iba, kundi ito, Meron pong ayan. Si Marcoleta, mga kababayan. Syempre mga boss chief mo, sir. Hindi po mawawala sa eksena si etong anak ni Rodante Marcoleta. Ngayon, pakinggan ho natin, mga kababayan. I have a copy of a more complete video, and I can say that the video was spliced Splice daw ho, mga bossing, ha? I can say that the video is spliced and edited out. and edited out. May tinanggal. Ano po, para magmukha lang daw po na nagbabanta sa buhay ng Pangulo ang ating Vice Presidente. Pakinggan natin si Marcoleta. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui Okay. regarding Project Romanov. Project Romanov ba? Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Puta, galing kay ano yun kay Baste Duterte yun no? Di ba kanina ho, mga kababayan, ipinakita yung video ni Baste Duterte, ano daw niya, mensahe niya daw kay Pangulong Bongbong Marcos bago matulog, no? Think about yung Romanov na pamilya tsaka yung isa pa. Baka itong mga to talaga ang may balak. Doon napag-usapan na. Kasi hindi naman lalabas sa bunganga ni Paulo Marcoleta yan kung wala talagang ganung pag-uusap Baka sila talaga yung may plano Romanov, no? Dito sa pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa mga bibig nila, lumalabas yung mga yan. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger. Parang wala akong narinig na ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo, ako naka-live nung mga oras na yon. Tapos sabi nung mga nanonood, Mark, mamaya na kami, no? Babalik na lang kami sa iyo kasi naka-live ang Vice Presidente. Sabi ko, naka-live. Siguro magpapaliwanag na doon sa confidential fund. So siguro doon sa pagkakakulong kay Sulaika. Nung pinuntahan ko, mga kababayan, narinig ko halos lahat yun narinig ko 'Di ba, Mary Ann? Lahat ng mga sinabi doon narinig ko Wala akong narinig na parang may nagtanong. Let's say may nagtanong, okay. Pero meron pa din kinausap ang Vice Presidente which is, yan nga yung kinukumpirma ng NBI Director, mga kababayan, na inutusang papatay sa Presidente, asawa ng Presidente at pinsan ng Presidente. It was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair. Sandali, hindi ko maintindihan no? Parang gusto niyang sabihin na may Operation Romanov sa mga Duterte, tapos yung sagot ng Vice Presidente may ganun pa din threat pa din mga kababayan, di ba, Tina B? The fact na may kinausap si Sara, still active threat kay Marcos, sabi ni Mary Ann. Di ba? Kahit balik-baliktarin mo, mga kababayan, mga boss chief mo, sir, may threat pa din The statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action.
Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of Bakit hindi ma-explain ng Vice Presidente yan? Ilang beses na silang pinatawag. concern for her security and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first based on the Al Jazeera interview dated 26 of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, Mahaba niya naman yung manifestation ni Marcoleta. based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, Hawak mo huwig. this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay. Oh. Eh ano naman, tumuhay na buhay. Alive and kicking. Oo, di ba pine-fake news ng mga kupal ng mga supporter ninyo, si Pangulong Bongbong Marcos? Ano gusto mo sabihin doon? Buhay ang Pangulo. Kaya walang threat or whatever. Eh kung patay na ang Pangulo, murder na yan. Hindi na threat yan. Di ba? Oh. Hihintayin pa ba na matigok ang Pangulo? Hihintayin pa ba na hindi na humihinga ang Pangulo? Kasi ipinayari para masabi na threat. Murder na yung boss. At nakakapag-jumping jacks pa. Oh. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. So, porket buhay pa ang Pangulo, ibig sabihin, gusto mo sabihin o gusto mo parating sa mga Pilipino na walang death threat na sinabi ang Vice Presidente? Kaya niya sinasabi na buhay pa ang Pangulo? Sige, i-justify niya yan. Maraming salamat po. Gago, hindi nagpaliwanag. Wala lang, no? Basta gusto niyang itanim doon sa utak ng mamamayang Pilipino. Buhay pa ang Pangulo. Paano yung sasabihin na may death threat? Hindi kami madadaan sa ganyan. No? Mga DDS lang ang madadaan sa mga ganyan. Manifestation is noted. The Honorable Joel Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina. Sinungaling pala si Marcoleta eh. Ayan, mismo si Joel Chua, hindi daw totoo. Oh, miski ako, nanonood ako noon, mga bossing. Wala akong narinig na gano'n. Na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record, Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. At yun po, Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos. Pero tingin ko wala na may ipapakita yan si Marcoleta, mga bossing na video eh. Puro sabi lang. Outside. Opo, sinasabi ko These na are the po submissions of the NBI to the the Justice circumstances Committee. that led. At panigurado po ako, no?
kung splice man, edited man, yung video na ipinasa sa NBI, makikita nila yan. At hahanapin nila yung mga kaputol. To VP Sara's response on that particular video.